hapon po sa lahat. Hello po, magandang hapon. Hello, narinig niyo po? Okay na po. Ayan. So, ayan, pagpamin niyo po yung akin pong pagpaman niyo ang aking maging Tagalog. Tagalog sa hapong ito. Medyo kinakalawang pero ayan. Ayan po, tayo po ay mag-umpisa. So, alam niyo naman po yung nangyayari ngayon, no? Madami pong nangyayari ngayon sa mundo, no? Kaya hindi natin may paliwanag yung nangyayari ngayon sa mundo natin. Ba? Tama po ba? Kaliwat kanan ng gera, no? Nagbobombahan, at ang mundo ay puno ng mga taong galit sa isa't isa. At ang mga ito ay nagdulot ng hinagpis, paghihirap, pasakit, at kamatayan, pati na rin mga sirang ari-arian. The world po is in panic and people are distressed. Hindi na nila alam kung saan sila tatakbo at makakakuha ng mga kasagutan. Pinakikita lang ng mga pangyayaring ito sa ating mundo, ang lahat ng naririto ay walang katiyakan o kasiguraduhan dahil sinasabi po sa Biblia sa Mateo 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang mundo po natin at ang lahat ng nandito, kayamanan, ari-arian, at kahit ang ating mga buhay ay pansamantala lamang. At kung ang lahat ng bagay, kayamanan, at buhay natin ay pansamantala, ang tanong ngayon sa atin ay, saan natin ginugugol ang ating mga oras at lakas? Ano ang ating pinapahalagahan? What are we treasuring? Yun po ang tanong natin. Maaari po bang tayo ay manandali ang manalangin? Panginoon, salamat po sa inyo pong mensahe sa umagang nito at dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay inyong tulungan, buksan niyo aming isipan, aming mga mata, aming mga tenga, upang marinig ang inyong tinig, ang inyong mensahe. Kayo po ay mangusap sa amin, o banal na Espiritu. Mangusap po kayo sa lahat ngayon ng nakikinig. Words, Panginoon. And just help us, Lord, to know you and to understand ang inyong mensahe sa aming hapon na ito. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po binabalik lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Ang salita po ng Diyos sa umagang ito ay kukunin natin sa Matthew chapter 6, verses 19 to 24. Sinasabi po dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Verse 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one
and despise the other. You cannot serve both God and money. At ang outline po of our study is going to look like this. Okay? Ito po magiging outline natin. Storing treasures on earth, storing treasures in heaven, and Christ the greatest treasure. So, magiging simple lang po ang ating outline. Okay? Ito pong magiging pag-aaralan po natin. Bahagi po ng mensahe ng Panginoon sa atin. So, sa verse 19, pinapakita dito na may dalawang uri ng tao na nagpapakita kung paano nila iniipon ang kanilang kayamanan. Ang isa ay nag-iipon ng kayamanan para sa sarili dito sa mundo, at ang isa naman ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. Yung unang tao ay nagpapakita na ang kanyang kayamanan ay pisikal. Mundo, nakikita ng mga mata. At ang isa naman ay spiritual, sa langit, hindi nakikita ng mga mata. Makikita na agad natin ang laki ng kaibahan ng dalawa. Kaya ang gagawin po natin ay paghahambingin natin yung dalawang. Unahin po natin yung una. The person who stores up treasures on earth. Sinasabi po sa verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang na nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Malinaw po dito na ang kayamanan ng taong nag-iipon o nag-iimpok sa pansarili dito sa mundo ay kakalawangin, masisira, at maaaring manakaw lang. Meaning this person is bound by temporal things. Ngunit bakit marami pa ring tao, pati Kristiyano, ang gumagawa nito? Kailangan po nating maunawaan na lahat ng mga pagbabago sa buhay natin ng tao ay hindi nangyayari ng basta lamang. Ito po ay isang proseso. At kadalasan ay hindi natin napapansin na tayo na pala ay nababago ng mga bagay na ating hinahangad at inaasam. Kaya may warning po si Jesus. Ano po yung warning niya? Do not. Sapagkat alam ni Jesus, ang panganib at kapahamakan na maaaring idulot nito. Tignan po natin kung ano nga ba ang mga nangyayari at kahinatnan ng taong nakatingin lang sa mundong ito. Una, it captures your heart. Sa Matthew 6, verse 21, sinasabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan daw ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso. As always, nag-uugat at nagsisimula ang lahat ng problema sa puso ng tao. Tama po yung sinasabi na, the heart of the problem is the problem of the heart. Ulitin ko po, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ang ugat ng mga problema. Diyan po sa puso, nag-uumpisa ang ating motibo at mga pagnanasa. Kaya na lang tinuring ni Jesus dito na hindi daw mapaghihiwalay ng tao ang kanyang cherished possessions, mga pinapahalagang ari-arian, his deepest motives, mga motibo, and desires, mga pagnanasa. Magkakasama daw po ang mga yan. Kung sa umpisa pa lang, mali na ang motibo kung bakit natin gustong magpayaman, mag-ipon o mag-impok ng kayamanan dito sa mundo, sin will start creeping in our hearts.
Ang kasalanan po ay mag-uumpisang paunti-unting gagapang at tutubo sa ating puso. Ganon din po sa mga pagnanasa natin. Kung ang pagnanasahan natin ay ang mga kayamanan lang dito sa mundo, mabibihag po ang ating mga puso sa mga pansamantalang mga bagay na nasisira at nananakaw. Kung kaya tayo po ay dapat mag-ingat dahil sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9 that the heart is deceitful above all things, na ang puso ng tao ay mandaraya. Sinful acts come from a sinful heart, just as righteous acts come from a righteous heart. Ang mga makasalanang gawa ay nagmumula sa isang makasalanang puso. Ganon din ang mga matuwid na gawa ay nagmumula sa isang matuwid na puso. That is why a person whose heart has been captured with the temporary treasures of this world will desire more, and more. Because it will always be never enough. Ang puso ay naghahangad ng mas hihigit pa. There is no limit. Gusto ko yan, gusto ko pa yan, dagdagan ko pa. Yan pong mga salita. Because the heart is filled with temporal things. Sinasabi po sa Ecclesiastes 5 verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Hindi ko po sinasabi na mali ang maghangad ng kayamanan, ngunit suriin at tanungin muna natin ang ating mga sarili. Ano ang motibo ko? Why do I need more? Yan po ang tanungin muna natin sa ating mga sarili. At kung ang puso ay nabihag na ng maling motibo at pagnanasa, it will also start consuming your mind and body. Sinasabi po ni Wiersbe, wealth not only enslaves the heart, but it also enslaves the mind. Wealth not only enslaves the heart, but it also enslaves the mind. It consumes your mind and body. Katulad po na nangyayari sa puso, it will also affect the mind and body. Paano? How? Matthew chapter 6 verse 22 to 23. Sabi po dito, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? They say that the eye is the gate or the door of the body. Ang ating mga mata ay pintuan ng katawan. It is where light and darkness comes in, depending on the person's outlook. Yung illustration po na to, it addresses how we look at things, how we view and evaluate our treasures and other things of life. Kaya't kung ang puso ay nabihag na ng maling motibo at pagnanasa, magiging mali na rin ang pananaw niya sa kayamanan. That person's eye will become unhealthy. And like the verse says, the whole body will be full of darkness. Nakakita na po ba tayo ng taong balisang-balisa at hindi mapakali, kakaisip dahil sa pera? At yung iba naman ay nagkakasakit na dahil sa stress. Hindi nakakatulog. Nagbabago na ang kanyang itsura. Tignan nyo nga po ang inyong katabi.
Nagbabago na ba ang kanyang itsura? Sa James chapter 5 verse 2 to 3 in Message version, sabi po dito, your money is corrupt and your fine clothes stink. Your greedy luxuries are a cancer in your gut, destroying your life from within. Nasisira ang katawan from within. And if your mind is consumed with darkness, you will also easily fall to the deceitfulness of riches. Ano-ano po ba ang mga kasinungalingan na ito? The deceitfulness of riches. First, money is the goal of life. And second, money is the key to security. Yan po, dalawang kasinungalingan ng kayamanan. Money is the goal of life. Money is the key to security. Money is the goal of life. Ang pananaw ng taong nag-iipon ng kayamanan para sa pansarili dito sa mundo ay puro pangkamunduhan lamang. Ang pananaw niya sa kayamanan ay ito ang layunin ng kanyang buhay. That money or treasure is the ultimate goal of life. Ang mundo ay sumisigaw ng pilosopiyang ito sa ating mga muka araw-araw. Tama po? Bawat commercial, bawat celebrity, bawat bagong sasakyan na binibili ng ating kapitbahay ay nakabitin sa ating mga mata na nagsasabing ito ang success. Dahil ito po ang tinuturo ng mundo na pinaghaharian ni Satanas upang sila'y ilihis sa totoong layunin ng buhay. Ang kanyang pag-iisip ay laging pera. Paano pa dumami ang pera? Ano pa ang pwedeng pagkakitaan? Saan makakahanap ng pera? That person is consumed with doing whatever it takes to get money and be successful. Yun lang. Money is the goal of life. Pangalawa, money is the key to security. Ang pangalawang kasinungalingang ito na kumukonsumo sa isip ng taong nag-iipon ng kayamanan dito sa mundo ay kayamanan ang seguridad ng kanyang buhay. Nakatuon ang mundo ngayon sa pagbuo ng mga diskarte sa passive income, wealth hacks, at iminumungkahi nila ang pagsasanay ng matinding pagtitipid para makapag-ipon ng sapat para magretiro sa murang edad. Pagkatapos ay maaari mo nang gawin ang anumang gusto mo. Maaari kang maglakbay na lang sa mundo o simpleng mabuhay na lang ng walang pag-aalala sa salapi. Tama naman po yun. Ito ay kalayaan. Ngunit sa likod ng paghahangad na ito ng kalayaan sa pananalapi ay ang kasinungalingan na ang pera ang magbibigay sa atin ng seguridad. Ang katotohanan ay walang tunay na seguridad sa kayamanan. Maaari mong mawala ang lahat sa isang iglap. Hindi po mapagkakatiwalaan ng pera para protektahan ang tao. Si Haring Solomon, who was the richest and wisest king of Israel, at nakamit na ang tugatong ng tagumpay, said in Proverbs 11 verse 28, those who trust in their riches will fall. Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Bakit po kaya niya nasabi ito?
dahil alam niya na mapanling lang ang kayamanan. At hindi ang kayamanan ang tunay na seguridad ng buhay. Pagkatapos pong mabihag ang puso at makonsume ang isip at katawan, binabago na nito ang kanyang buong pagkatao. It transforms who you become. Sinasabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kung ano ang pinahintulutan ng isang tao sa kanyang puso ay nagbubunga ng mga pagnanasa at motibo na siya namang nagbubunga ng pagbabago sa kaisipan at aksyon at mga kilos o pag-uugali ay nagpapakita kung sino talaga ang kanyang amo o Diyos. Kaya naman ang taong nag-iipon o nag-iimpok ng kayamanan para sa pansarili dito sa mundo will be a slave of money. Magiging alipin ng salapi. That person will love and be devoted to money. Ang taong ito ay magmamahal at magiging tapat sa pera. At hindi lang po yun. Sinasabi din dito sa verse that that person will hate and despise God. Kapopuotan at hahamakin niya ang Diyos. Dahil walang sinuman ang kayang maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Di po pwede. Ano po ba ang mangyayari sa isang alipin na nagmamahal sa salapi? Tignan po natin ito, verse 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10. Those who want to get rich fall into temptation. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ang alipin na nagsilbi sa salapi o kayamanan ay gagawin ng lahat upang makuha ang kanyang mga ninanais, kahit masangkot pa siya sa mga iligal na gawain. Siya din ay makakagawa ng mga maling desisyon na magdadala sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Tatalikuran nila ang paghahangad sa mga bagay ng Diyos kapalit ng salapi. Ito po ang kahihinatnan ng taong alipin ng salapi at ng taong nag-iipon ng kayamanan para sa sarili dito sa mundo. Sabi po ni Billy Graham, there is nothing wrong with men possessing riches. The wrong comes when riches possess men. Doon po nadadali. The wrong comes when riches possess men. Tignan naman po natin ang taong nag-iipon o nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ano po ba ang ibig sabihin nito? When you store up treasures in heaven. Matthew chapter 6 verse 20. Again,
kino-compare po natin yung dalawang taong ito. So nandito na po tayo sa pangalawa. The person who is storing up treasures in heaven. Matthew chapter 6 verse 20. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Sa Tagalog po, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Itinuro ni Jesus na ang kayamanan ay hindi tunay na pag-aari ng tao. Sa halip, bilang mga katiwala. Maaari nilang itong gamitin ng may katalinuhan para sa kanilang walang hanggang kapakinabangan. When we store up things in heaven, these are the good things that will happen. Same din po yung effect niya sa tinignan natin nung una. Sa unang tao, it will capture your heart, it will consume your mind and body, it will transform who you become. Ngunit, may malaki pong pagkakaiba. Makikita po natin dito. It captures your heart. Kabaliktaran po sa taong ang puso, motibo at pagnanasa na nakatuon sa mga pansamantalang bagay ng mundong ito ay ang tao na ang puso, motibo at pagnanasa ay nakatuon sa mga walang hanggang bagay ng langit. At ang mga ito ay hindi nasisira, hindi kinakalawang at hindi kailanman mananakaw. It is secured in heaven. Those who have their hearts fixed on heaven will hold loosely the things of earth. Ang mga taong nakatuon ng puso sa langit ay hindi mahigpit nakakapit sa mga bagay ng panlupa. So our hearts are on the things of heaven. Our hearts are on the things of God. Magiging tama po ang puso natin. Tamang motibo, tamang pagnanasa. Your motives will be for God. Your desire will be God. You will prioritize God. So now, righteous acts come from a righteous heart. Your motives, our motives of gaining wealth will not be for ourselves anymore. Hindi na po pansarili. We will desire godliness and will be content. Sinasabi po sa 1 Timothy 6:6-8, yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world. And we can't take anything with us when we leave it. Wala po tayong dadalhin, mga kapatid. Wala po tayong dadalhin na kayamanan na nandito sa panlupa. When we leave this world. So if we have enough food and clothing, let us be content. Contentment will lead to a peaceful heart. Gusto niyo po ba ng peaceful heart? Siyempre po, lahat po tayo gusto natin magkaroon ng peaceful heart. Ang next naman po, it consumes your mind and body.
Kagaya po sa sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Dahil ang Diyos na po ang motibo at pagnanasa ng ating puso, liwanag na ang pumapasok sa ating mga mata at pupuno sa ating kaisipan. Mas lalawak na po ang ating kaisipan at hindi malilimitahan sa mga pangsarili at makamundong bagay. According po sa Bible Project, for Jesus, the eye becomes an image related to either generosity or stinginess. The sincere or good eye represents a generous person who imitates God's generosity to others, while the bad eye symbolizes a self-consumed person who takes instead of gives and neglects the needs of others. The good eye finds its root in the Hebrew Bible, where authors use it idiomatically to talk about generosity. Proverbs 22 verse 9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Makikita po natin sa verse na ito na kabaliktaran ito ng pag-iipon o pag-iimpok ng kayamanan sa pansarili dito sa mundo. Instead of greed, you'll be generous. Kasama po nito ay mag-iiba na ang intindi natin sa layunin ng buhay. Mag-iiba po yung intindi natin sa layunin ng ating buhay. That money or treasure is not the ultimate goal of life. It is not the ultimate goal of life. Kasama po nito sa Matthew chapter 16 verse 26, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Nothing. We cannot give anything to exchange for our souls. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? The ultimate goal of life is to know God. Ulitin ko po, the ultimate goal of life is to know God. And what will now be our security in life? Ano po ang magiging seguridad ng ating buhay? Christ alone is adequate to be a trustworthy source of security. Si Kristo lamang ang sapat na mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng katiyakan. Sa gitna ng pagtaas ng pananalapi at pagbagsak ng ekonomiya, maging ikaw man ay mayaman o mahirap, si Kristo ang dapat nating pagtiwalaan para sa ating kapanatagan. Si Kristo po. Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. Wala po to sa slides. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me?
Siya po ang seguridad ng ating buhay. Ang ating mga isipan ay mapupuno na ngayon ng mga kaisipang tungkol sa mga bagay na makalangit. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, not on earthly things. Sunod po, it transforms who you become. It transforms who we become ng kanyang pinagbubuhusan ng buhay. So if our heart, mind, and body is set on heaven, we will invest our time, strength in heavenly things and not on temporal things. The motives of our hearts will be for God. The desires of our hearts will be for God. Your whole being will be for God. Kaya ang taong nag-iipon o nag-iimpok ng kayamanan sa langit will be a slave of God. Magiging alipin ng Diyos. We will love God and be devoted to God. Yan na po. Kung tayo po ay para sa langit na ang ating mga iniisip at tayo po ay alipin na ng Diyos, we will love Him. We will love God. We will be devoted to God. Ano po ba ang pangmahal at sumusunod sa Diyos sa Panginoong Hesus? John chapter 14 verse 21. The one who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will reveal myself to him. Ito'y pangako. The love of the Father, His forgiveness, God's perfect love, eternal life in heaven. Sabi po ni John Phillips, we cannot be a slave to material possessions and at the same time own the Lordship of Christ in our lives. No compromise is possible. We have to decide which world are we going to live for and which master we are going to serve. So make Christ your master and your greatest treasure. Make Christ your greatest treasure. Sinasabi po sa Matthew chapter 13, verse 44 to 46, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And in his joy went and sold that field, the kingdom of value. He went away and sold everything he had and bought it.
the price of entry into the king himself who died on the cross. The person who found the treasure of the kingdom of heaven realizes its inestimable value and that material things are worthless by comparison. Binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para lang makuha yung kingdom ng Panginoon, kingdom of heaven. Ganun po ba natin tinitignan ang kaharian ng langit? Na nung nakita natin ito, tinanggap natin ito, ay kaya nating ibigay ang lahat para lang so we can keep it. Sa halip na ituon ang pansin ng mga bagay ng mundong ito, ituon natin ang ating pansin sa makalangit na kaharian ng Diyos. Hinahanap ang kanyang kalooban at nag-iimpok ng mga kayamanang walang hanggan. Kapag hinahanap natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at hinahayaan natin siyang maging Panginoon, sa halip na ang lahat ng bagay na inahagis ng mundong ito sa atin, napupuno po tayo ng liwanag sapagkat ang Diyos na siyang liwanag ay nagniningning sa pamamagitan natin. Kapag ang Diyos ang ating Panginoon, hindi natin kailangang mamuhay sa pag-aalala. Ang Diyos ang ating Ama at mapagmahal niyang inaalagaan ang kanyang mga anak. Maaari tayong magtiwala sa Kanya. Nabanggit nga po ni Pastor Joe kanina, kami po mag-asawa ay tinawag na po upang mag full-time sa ministry, upang magsilbi sa ating Panginoon. At banggit nga po niya na we cannot understand. I cannot understand. Hindi ko po maintindihan kung bakit. We had our jobs. Dalawa po kami nagtatrabaho ng asawa ko noon. Napakaganda. Ang ganda ng trabaho po namin. At komportable po ang pamumuhay namin. May dalawa po kaming anak. And by the grace of God, magiging 3 na po. So my wife is pregnant. It's our 3rd. At kung titignan po natin sa pangkamunduhang kaisipan, why? Ganyan pong tanong bakit nyo binigay? Bakit kayo umalis sa trabaho? Bakit nyo iniwan yung mga trabaho ninyo para magsilbi sa Panginoon? That's the question. And hindi po namin maisip, hindi ko rin po maintindihan. Ngunit ito lang po ang talagang nasa puso ko at nasa isipan ko nung kami po ay tinawag ng Panginoon. Jesus Christ, God, the Lord, He is so precious. God is so precious. Wala pong katumbas
Wala pong katumbas ang Panginoon. We can never, ever compare God to any na kahit anong kayamanan dito sa mundo. Ganun po namin kamahal ang Panginoon. Ganun po namin tinitignan ang Panginoon. At sa iba po, maaring yun po ang naiisip nila, Brother EJ, bakit? Sayang naman, mali. Mali ang desisyon nyo. Hindi po mali ang desisyon namin. Dahil kami po ay binili na ng dugo ni Kristo. Kami na po ay alipin ng Diyos. At patuloy po naming mamahalin at ibibigay ang aming buhay para sa ating Panginoon. Psalm chapter 73 verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. God is our portion. A portion refers to an inheritance or allotment similar to the Levites. Yung Levites po, ito po yung mga pari natin, mga priests in the Old Testament, whose inheritance, ang mga mamanahin daw po nila, ay ang Diyos. Wala po silang mamanahin na lupa. Their inheritance was God Himself rather than land. It means God is the believer's ultimate treasure, inheritance, and lasting satisfaction. The believer's ultimate treasure, inheritance, and lasting satisfaction is God alone. Siya po ang mamanahin natin. Ang Diyos ang kayamanan, mana, at pangmatagalang kasiyahan ng mananampalataya. Ulitin ko po, ang Diyos ang kayamanan, mana, at pangmatagalang kasiyahan ng mananampalataya. Romans chapter 8 verse 32, wala po sa slides. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ibinigay na po ng Panginoon ang lahat. Ganun na lang ang kanyang pagmamahal sa atin. Wala na po siyang tinira. He gave up His life for us. So give your life to Him. Give your life to Him. Philippians chapter 3 verse 8. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Everything is worthless compared
to having and knowing Christ Jesus, our Lord. Either Jesus Christ is our Lord or money is our Lord. Either Jesus Christ is our Lord or money is our Lord. True Christians have but one treasure and Lord, Jesus Christ the Lord. True Christians have but one treasure and Lord, Jesus Christ the Lord. Amen po. And the Lord, now, I give you this message to end po. The Lord wants to leave you all this message. To the Lord's church in Fukui. To the Lord's church in Fukui. Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan sa hapong ito. Salamat po sa inyo pong mga mensahe sa amin. At tunay, Panginoon Diyos, na kayo po ang tunay. You are the greatest treasure that we can have. Ikaw ang aming Diyos at wala nang iba. You are our treasure, Panginoon Diyos. Nothing can compare to having you in our lives. You are more than anything in this world. Nothing compares to you. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami na tumingin sa inyo. To put our treasures in heaven. Not to look at the things of this world, because this world will fade away. But your word will last forever. Tulungan niyo po kami na ibigay pong aming puso, aming isipan, aming katawan, all our whole being to you. Make us, Lord, make us your slaves. Make us your servants. Help us to love you and devote our lives, our time, our resources to you. Thank you, Lord, for your message. I pray that you will help your church in Fukui. I pray that you've given them understanding and they will decide to choose you over the things of this world. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan, pagmamahal po sa amin sa inyong mensahe. Lahat po ng papuri, pagsasamba, binibigay po sa inyo lamang, Diyos, Jesus, Jesus Christ, our treasure, our Lord, and our Savior. Amen. Amen.